amo gina ang worry namon, no? So amo na nga subong ang projection man, anything like El Nino or La Nina on the other hand, no? Definitely may ara gini siya impact, no? Kung lantawon naton hindi ni siya tong normal, no? Kay may ara gini siya disruption, no, sang aton nga supply, no. Kay gani man siling sa mga scientist, in every degree increase, no, sa temperature, 10% na nga kabawasan, no, sa harvest sang rice in particular. So amo na ang gina-expect, no, nga posible gid. But I think, no, kung may arata obrahon, especially ang mga policy makers naton, ang siling naton sa development work na ang mga challenges ba pwede man na ma-overcome kung ma-maximize naton, no, ang aton nga mga opportunities, no. So with that, kung may significant nga obrahon, no, kanang mga small water impounding system, mga irrigation, basin ka na pwede na maka-increase or at some point, no, maka-stabilize, no, sa production system naton. Pero kung magpabilin gyapon nga daw sa waay lang, no, kung magpabilin gyapon nga kampante lang, kung ang motto is business as usual, definitely may significant decline na. So hindi mamitigate, no, ang impacts or ang disruption. And of course, iba, no, ang context naton for the past El Nino, no, for the past years. Kay dugang gid na nga tama tong gid mention mo, no, dugang gid na sa variable sa equation naton ang mas increase, no, nga mga presyo sang oil, no, sa lana, sa petrolyo. So with that, additional cost na. So either way, kung hindi mag-strive ang Philippine government towards self-reliance, either way perdido gid ang mga farmers, no, perdido gid ang mga consumers, perdido gid ang mga Pilipino, no, sa amo na nga kung business as usual ang pagabuhaton sa aton nga mga policy makers. Klaro gid, Sir Leo. And grabe, no, ang epekto karon sang mga panghitabo, both natural kag man-made calamities naton, gatong kag ang sa panyempo may go gid ang aton sini ang mga mangunguma. Pero Sir Leo, ang plastada karon, sir, ano nga mga pananom karon ang mahimo nila i-substitute, magluwas pa ya sa palay kay ti syempre ang mais amon di amo man apektado man sa miniti panyempo. Para sa ila, sir, para sa inyo, sir, ano ang mahambal nyo karon nga pwede nila i-alibyo sa mga pananom nga mabuhi sa taon sa tag-init ni Sir Leo? Oh, well, for one, ang humay gid very important, no. Pero may ara pa ta maobra sa humay, no, apart from irrigation and all. May kung sa masipag na nga perspective, no, may ara sa around 20 varieties no nga drought tolerant. But pasabot kaya niya, no, kumbaga na experience na sa mga farmers na to na kaya niya maka-withstand with minimal irrigation, no, and most of these are upland rice, no. So amo na ginaobra, then may mga ara pud ta ginalantaw nga mga rice varieties nga dalian kung familiar kita sina nga like 2 to 3 months, ano na siya, 3 months, no, 3 months after planting, pwede na siya ma-harvest. So before ang effect sang El Nino mag-abot, basin pwede pa makaapas in between croppings. But beyond, no, sa rice, isa gid nga pwede naton obrahon kay ang rice starch man na, no, gapang amo na angkon sa go grow and glow, no, amo gina ang go, no, ang energy sa aton nga pagkaon. So amo nang gina-promote namon, pwede kita matanong kag mga root crops, no, cassava, kamote, no. We also encourage, no, planting gabi, yeah, and other root crops. And also, of course, no, low glycemic index, siling pa nila daw medyo healthy, no, especially sa mga daw borderline na sa may taas nga sugar. So amo na ang mga pwede nga mga crops, no, of course sa context ng alternative to grain,
no. Mhm. But of course, sa mga areas nga daw pigado gid, pwede man pod magtanom kag mga adlay, no. Ang adlay isa na sa mga special grade, no, or job steers, no, sa English. Isa na siya sa mga ginalantaw namon nga very resilient, no, nga crop nga pwede naton mahimo nga alternative to grain. And at the same time, in terms of seedling rate, no, seeding rate, mas ano po ni siya ning adlay mas nami pod, no, kay kaya man siya 1 to 2 times pwede mo siya iraton kanang pagkatubo niya after mo ma-harvest, putulon mo, magsibol po na, so pwede mo pa na ma-harvestan. So Mm. nami na nga crop, no. And of course sa mga health conscious daw, ano gid ni high value crop pod, no, nag-range na around 150 to 300 pesos per kilo sang grain sang adlay. Mhm. So amo na ang isa, no, nga mga pwede sa mga alternatives naton. Pero of course, food and agriculture may ara pa gid na lantaw naton nga cultural bias ba, no. Mhm. So while we encourage, we promote alternative grains, we promote root crops as alternative, daw ibagid yapon kun may ara to bugas, no. So amo na ang mga panawagan ni Masipag. And of course sa context na sang food, no, sa context na sang production level, Mhm. iban pa pud tong remind naton ang mga farmers nga subong summer and sa mga umaabot nga bulan sang El Nino, dapat hatagan pud og importance ang health, no, kay ang init nga na-experience nato is very different 10 years ago, no. As Correct. well as ang aton nga mga farmers, mas nagakatigulang naman, no, mas high ano na, naga-age, no. Though hindi gid healthy sa ila ang too much exposure sa init. Pero syempre balaan man naton pod nga pigado sa kapigadohon subong sa panginabuhi, they are forced, no, to work despite the grueling heat, no, of the sun. So muna reminder naton sa ila nga mas extra careful kag mag-hydrate man gid, no. Kay very very difficult and very hot, no, ang gakatabo subong.